Yes, Lord God. Just believe when you call on your name. One more time, touching Jesus. Touching Jesus is all that really matters. Then your life will never be the same. Yes, Lord. There is only one way to touch Him. Just believe when you call on His name. Amen. Hallelujah. Yan lang ang tanging paraan, mga kapatid, para mahipo natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanyang mga pangako sa atin. Hallelujah. Tayo manalangin. Maraming salamat muli sa umagang ito. Lord, kami malakas, may kalayaan na maghayag ng pasasalamat, pagpupuri sa iyo. Lord, wala kaming hangad sa pagdako namin dito, kundi ang itaas ka namin, purihin ka namin, pasalamatan ka namin, at kami yung pagpalain ng iyong mga salita. Yes, Lord, ang paglalakbay na iyong iniatang, inilagay sa aming harapan, Panginoon, patungo sa kaluwalhatian, kailangan namin ng iyong gabay. Gabay ng iyong Espiritu Santo at ng iyong mga salita. Kaya sa umagang ito, hinihiling po namin na mangusap ka sa amin sa pamamagitan ng iyong salita, naming maririnig, naming babasahin. Lord, ihayag mo po ito sa aming mga puso. At hayaan mo na itong ang iyong mga salita na siyang katotohanan at buhay ay magsilbing liwanag sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Sapagkat nais mo na kami ay mabuhay sa araw-araw na lumalakad sa liwanag. Sapagkat kami mga anak ng kaliwanagan at kailangan kaming magliwanag sa madilim na sanglibutang ito, Panginoon. Kaya nais naming patuloy na magliwanag, Lord, sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo at katotohanan ng iyong mga salita na patuloy na inihahayag sa amin. Pagpalain mo po kami sa umagang ito, sa inamin nihabili ng lahat. Lord, ihayag mo ang iyong salita, gamitin mo ang iyong bang lingkod bilang iyong bibig, itago mo sa iyong likuran, kayo po ang siyang maihayag, kayo ang siya naming makita ang iyong mga salita, sapagkat kayo nasa inyong mga salita. Lord God, patuloy mong dalisayin ang aming puso, linisin sa lahat ng aming mga pagkukulang at karumihan upang malayang kumilos ang Espiritu Santo sa bawat isa sa amin. I-bless mo po ang aking mga kapatid. Lord, tulungan mo po, Panginoon, at hayaan mo na lumaki ang aming pananampalataya at kami ay maabot namin ang antas na tao, gustong gulang kay Kristo, being a perfect man in Christ, at yan ay ginagawa mo lang sa pamamagitan ng iyong salita na iyong inihahayag sa amin. Maraming salamat po, Lord, sa iyong makamay aming inihabili ng lahat. Ingatan mo ang bawat sa amin at pagpalain mo kami, Lord God, at aming sinisira, winawasak ang lahat gawa ng dyablo sa umagang ito ng mga espiritong nais mambala sa paghahayag ng iyong salita. I-take over mo po ng iyong Espiritu Santo ang lahat ng sulok ng lugar na ito. Maraming salamat po. Inaangkin namin ang iyong pangunguna at ang pagpapala na iyong inihanda sa umagang ito sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming samod dalangin sa tanging pangalan mo, Panginoon Kristo. Amen. Amen. Ganda umaga sa inyo, kapatid. Hindi na tayo magtatagal. Sa ninyo ang inyong Bible. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Thank you, God. Praise you, Jesus. So habang ang mundong ito ay paikli ng paikli ang kanyang panahon, ang nobya naman ay palapit ng palapit sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Buksan natin ang ating Biblia sa aklat ng 1 John. Kapatid. So 1 John chapter, praise God. Amen. Chapter 2 verse 5 at ilipat natin sa chapter 4
chapter 1 o chapter 2 verse 5 and chapter 4 verse 7 and 8. First John chapter 1 chapter 2 verse 5. Praise God. Amen. Ganito nakasulat, nais kong basahin. Okay, yan po sa Tagalog mga kapatid. Datapwat ang sino mang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y sa kanya. Amen? So ang tumutupad daw sa kanyang mga salita, katibayan mga kapatid, sabi tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, nananahan ang pag-ibig ng Diyos sa atin pagka tayo tumutupad sa kanyang mga salita. Amen. Praise God. At tayo'y nasa kanya. Sabi ni John mga kapatid. Sa chapter 4 verse 7 hanggang 8. Ganito ang nakasulat. Mga minamahal, mga ibigan kayo o tayo sa isa't isa. Amen. Sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Verse 8. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Tayo malaya nang makakaupo mga kapatid. Amen. Praise God. So nice kong atalahayin natin mga kapatid ang sakdal na pag-ibig, perfect love. Amen. Tama mga kapatid, hindi ko naisip ko lang nung piniprepare ko ito. So hanggang sa narinig ko sa balita na Valentine pala ngayon. Valentine nila mga kapatid. So sila'y naniniwala kay Saint Valentine daw. Praise God. Araw ng mga puso daw ngayon. Yan ay sanlibutan mga kapatid. Amen? Sa atin araw-araw ay araw ng puso. Sapagkat ang Diyos ay nananahan sa atin dahil ang Diyos ay pag-ibig. Praise God. Pero yan ay pag-ibig ng mundo. Hindi yan pag-ibig na galing sa Diyos mga kapatid. Praise God. Amen. Amen. Praise God. At yan ang kailangan natin mga kapatid. Ang sakdal na pag-ibig na ipinangako ng Diyos na kailangan itong manahan sa atin. Kailanman ay hindi tayo magkakaroon ng pag-ibig, ng sakdal na pag-ibig, maliban ang Diyos ay manahan sa atin. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. At pag nanahan siya sa atin, mga kapatid, doon pa lamang natin mararanasan, hallelujah, at doon pa lamang natin may express yung perfect love na yan pag siya ay nanahan na sa atin. Ang propeta ng Diyos ay nangusap. Sabi rito sa expectation na message, there are two different kinds of love spoke in the Bible. Amen? Meron daw dalawang klase ng pag-ibig na itinuturo ang Biblia. You know that in the Greek word, sabi, you that scholars are, sabi, one of them is called phileo. Ang una daw ay yung phileo love, praise God, and the other one is agapo. Ito yung Greek word, mga kapatid. Phileo is earthly love. Sabi, we have one for another. Now that world, you love your wife, but the love that you have for her would, sabi, pero yung pag-ibig na yan, pag-ibig ng bawat isa sa atin, pag-ibig ng tao, ang sabi, if another man insulted her, sabi, pag ininsulto yung asawa niya, you'd kill the man for it. Aawain mo yung nag-insulto sa asawa mo. Pag-ibig yan ng tao. Because that's phileo love. Amen? But agapo love o divine love o perfect love, that same love will make you pray for that man. Pero pagkaraw ang pag-ibig ng Diyos ang nasa atin, hindi ka magagalit, praise God, hindi mo sasaktan, hindi mo papatayin, kundi ang sabi, that the same love will make you pray for that man. Ipagpipray mo ang tao na yan, praise God, hindi ka makikipag-away sa tao na yan, that is a perfect o divine love, mga kapatid. At yan ang kailangang manahan sa atin. Dahil ang pag-ibig ng tao, may kondisyon yan. Nakikinig ba kayo? Kung
Kung gagawa ka ng mabuti sa akin, o gagalang kita, mamahalin kita. Pero kung hindi na, wala na. Pag-ibig ng tao yan. Amen? Praise God. Pero ang sabi mga kapatid, but the agapo, divine love, that the same love would make you pray for that man's soul that insulted your wife. Sabi, it's altogether different. The same thing is compassion. Wish we had a little time longer, few days to talk to you. Sabi, and speak to you on those things. So, dalawang klase raw ang pag-ibig na galing sa tao at ang pag-ibig naman na galing sa Diyos. At ang pag-ibig na galing sa Diyos, ang nais kong talakayin mga kapatid. Dahil ang pag-ibig na galing sa tao, pagka napuno ang tao, nawawala na yan. Hindi ba kayo mga kapatid? Praise God. May kondisyon yan, yung pag-ibig ng tao na yan. At hindi yan ang nais ng Panginoon. Dahil kung ang pag-ibig lang natin ang iiral sa atin, hindi tayo pwedeng makarating sa kalwalatian. Hindi natin pwedeng makapiling ang Diyos. Kailangan yung pag-ibig niya ang manahan sa atin para makasama natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Amen. Now, God is love. Ang sabi nating binasa, praise God, ang Diyos ay pag-ibig. Ang sino mang sumusunod sa kanyang utos, ang sabi, so ang Diyos nananahan sa kanya at siya ay nasa Diyos. Praise God. Hallelujah. Ibig sabihin mga kapatid, God is love. Sabi ng message doon sa Book of Hebrew, ang sabi ng prophet mga kapatid sa paragraph 126 sa chapter 1 ng Book of Hebrew, could you imagine before there even was an earth? Di nyo ba sabi isipin ninyo ang sabi, bago magkaroon ng lupa, sabi before there was a light, bago magkaroon ng liwanag, before there was a star, before there was anything, sabi, there's a great fountain going forth. Meron daw great fountain. Hallelujah. Great fountain of spirit. Ang Diyos ay Espiritu, wala pa ang lahat. Dahil siya pa lamang, self-existing one, Elohim. Hallelujah. Siya daw yung great fountain. And out of this great fountain came the most pure of love. Amen. At yung dakilang great fountain na yan, ang sabi, dumadaloy dyan yung pure, yung great love, yung pure love. Because God is love. Amen, mga kapatid? Hallelujah. Bago pa ang lahat, bago pa nagkaroon ng lahat, yan ang Diyos ay Espiritu, mga kapatid. Yun yung great fountain of Spirit at doon ay dumadaloy, mga kapatid, yung most pure of love. Because there was nothing for it to come from that but love. Amen? Wala daw ibang lumalabas doon, kundi ang sabi, dumadaloy, kundi yung kalikasan niya, siya yung Diyos ng pag-ibig. Now, ang sabi, that we call love today, pero yung pag-ibig natin ngayon, ang sabi sa sangkatauhan is perverted love. Hindi pure love, hindi perfect love. Praise God. Pero linikha ng Diyos ang tao, gusto niya yung pag-ibig niya ang dumaloy sa tao, maghari sa tao. But because of sin, nawala ang pag-ibig, nawala ang perfect love na yan, at mga kapatid, ang pag-ibig na naiwan sa tao, ito'y perverted love. Yang sabi nila ngayon, mga kapatid, akala nila yung pagnanasa sa babae, love yan. Amen? Ang lust, hindi love yan. Karamihan ngayon, mga kapatid, na nagse-celebrate kuno ng araw ng mga puso, ang iniisip nila, lust, hindi love. Perverted love. Diba, mga kapatid? Kaya, sabi nila, Valentine, sino ang kadate mo? Diba, mga kapatid? Yan ang iniisip nila, mga kapatid. So, hindi pag-ibig galing sa Diyos yan, mga kapatid. Yan ay pag-ibig na may limitasyon. Yan ay pag-ibig na makatao, makalaman. Pero ang pag-ibig na maka-Diyos, yung pag-ibig na galing sa Diyos, yan ay perfect, yan ay sakdal, mga kapatid. At yan ang kailangang manahan sa tao. Naalala ko nung likhain ng Diyos ang tao dahil ang Diyos ay Espiritu, mga kapatid. Praise God. So linikha niya si Adan, mga kapatid. And then ang sabi si Adan, mga kapatid, at si Eva, ang sabi, iligay niya doon sa Garden of Eden, at sila ay hubot-hubad
Sila'y hindi nahihiya sa kanilang sarili, hindi nila alam ang kasalanan. Ang sabi ng prophet, meron silang holy veil. Sila ay natatalukbungan ng banal na talukbong. Hindi nila alam ang kasalanan, hindi nila alam ang masama. Sila ay nasa eternity, sila ay nasa eternity, mga kapatid. Praise God. Wala silang kasalanan, mga kapatid. Inosente sila. Praise God. Sabi doon sa message na Satan Eden, ang sabi, mga kapatid, they were wholly veiled. They were safe in God's pavilion. They were alive. Sabi, they had no death. Praise God. Walang kamatayan around them. Hallelujah. They had perfect love, one for the other. Amen? Kasi ang Diyos kasama nila, ang Espiritu ng Diyos nananahan sa kanila. Kaya yung perfect love nasa kanila. Perfect life nasa kanila, mga kapatid. Forever. They had perfect love, perfect understanding of the love of God. They had God's Word and keep it, and they were alive and safe in God's Eden with no death at all around. Amen, mga kapatid? Dahil kasama nilang Diyos, mga kapatid. Praise God. Hindi nag-aaway si Adan at saka si Eva. Walang conflict. Ang pag-ibig ng Diyos ang siyang nagtatali sa kanila, kaya nag-uunawaan sila, nag-iibigan sila, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Pero nung magkasala si Ada o si Eva, mga kapatid, at sinamahan ni Adan, dahil sa unbelief, na wala ang pag-ibig, nagsimula na silang magbangayan. Nagsimula na silang magturuan. Nagsimula na silang mag-awayan. Nakikinig ba kayo? Mga kapatid, kung ang Diyos lang ang mananahan sa tao, sa pamilya, sa isang bansa, pag ang Diyos lang ang mamumuno at ang mamumuno sa bansa ay ang Diyos ang nananahan sa Kanya, at ang lahat ng mga tao sa bansang iyan, ang pinananahanan ng Diyos, walang away. Nawala ang Diyos, nahiwalay ang tao sa Diyos, mga kapatid. Nawala ang perfect love sa tao. Magmula nung sila'y mahiwalay sa Diyos, dumami ang tao, doon na nagkaroon ng labanan, ng gera, bansa sa bansa. Amen. Diba, mga kapatid? Nation against nation. Praise God. Lahi, laban sa lahi, mga kapatid. Sa pamilya na lang. Magkakapatid, nag-aaway. Diba? Ang dahilan niyan, wala ang Diyos. Dahil pag ang Diyos nasa pamilya, walang away, mga kapatid. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Diba, mga kapatid? Amen. Kaya pagka ang Diyos nananahan sa atin, hindi tayo magiging palaaway. Hindi tayo makikipag-away. Kundi susuklian natin ang pag-ibig ang gumagawa ng masama sa atin. Dahil lang yan ang nature ng Diyos. Nakikinig ba tayo? Kaya yan ang nangyari, mga kapatid, na hiwalay ang tao. Ang buhay na walang hanggan, napalitan ng kamatayan, mga kapatid. Ang pag-ibig, ang pagkamuhi ang namayani sa tao, ang kapayapaan, kaguluhan ang naghari sa tao, ang kagalakan, ang kalungkutan ang naghari sa tao, ang katwiran, kasalanan ang naghari sa tao. Diba? Ang kalusugan, karamdaman ang dumating sa tao. And that is because of sin. Because ang Diyos umalis sa tao. Nahiwalay ang tao sa Diyos, mga kapatid. Amen. Amen. Kaya hindi makakilos ang Diyos dahil sa kasalanan. That's why ang sabi ng Diyos, Adan, Adan, nasaan ka na? Nasaan ka na? Nakikita ng Diyos si Adan. Pero ang tinatanong ng Diyos, nasaan ka? Bakit nawala ka sa posisyon mo? Diba, mga kapatid? Amen. Bakit diniwanan mo ang aking salita? Diba, mga kapatid? Yun ang tinatanong ng Diyos kay Adan. Bakit? Ang sabi niya, huwag kang kakain ng bunga ng kahoy na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama. Pag kumain ka, mamamatay ka. Pero kung mananatili kang kakain doon sa bunga ng punong kahoy ng buhay, mananatili kang buhay. Pero nung siya'y kumain, mga kapatid, hallelujah, umalis siya doon sa puder ng tree of life. Ano nangyari kay Adan? Nahiwalay sa Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, Adan, Adan, nasaan ka?
Amen? Amen, mga kapatid. Praise God. Kaya ang bunga, mga kapatid, ng maraming division ngayon, hindi pagkakaunawaan, maging sa church. Alam nyo ba, kahit sa church ngayon, nagbabangayan, hindi nagkakaintindihan. Amen. Kanya-kanyang mga interes. Yes. Kasi hindi ang Diyos ang nagro-rule. Ang tunay na katawan ng Diyos, ang pag-ibig ang nagahari at walang nag-aaway. Amen. Kaya pagka mayroong nakikipag-away, diablo yan na pumasok sa church. Naginig ba kayo, mga kapatid? Totoo yan. Dahil ang tunay na katawan ng Diyos, walang conflict. Ang Diyos ang nagro-rule sa kanila at ang pag-ibig ang siyang nagbubuklod sa kanila. Because God is love. Amen. Kaya kung tayo mga Kristiyano, mga kapatid, hallelujah, at ang ating pamilya hindi pa Kristiyano, kailangan nating takpan, kailangan nating yapusin sila ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Hallelujah. Yung ating mga anak, yung ating mga kapatid, yung ating mga magulang o sino mang sila na mahal mo sa buhay. Ikaw ang nakakakita, ikaw ang nakakaunawa. Yapusin mo sila, ibigin mo sila. Hindi makipag-away ka sa kanila. Amen. Di ba, mga kapatid? Because God is love. Sabi ng prophet, pagka ang church, wala na ang pag-ibig na yan ng Diyos, ang church na yan magiging stumbling block sa mundong ito. Katitisuran, hindi liwanag. Kung tayo po, nakiklaim tayo na tayo mga anak ng Diyos, ang Diyos na nanahan sa atin, dapat ang tunay na pag-ibig ang nagahari sa atin. Nakaunawa ba tayo, mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Amen. Kaya dahil sa kasalanan na wala, umalis ang Diyos, mga kapatid, nahiwalay ang tao sa Diyos at ang devil na ang nag-dominate sa tao. Kaya yung nature ng mundo ang ininherit natin, mga kapatid, na wala yung spirit, walang kalikasan talaga, wala yung perfect love. Sapagkat ang perfect love ay ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos. Pag nanahan sa iyo, ang perfect love ang maghahari sa iyo. Ang divine love. Praise God. Kaya nahiwalay ang tao, mga kapatid. Ang resulta ngayon, hindi nagkakasundo ang tao. Ang bansa, laban sa bansa, naghahanda sila at nag-iimbento ng malalakas na weapon, mga kapatid, ng mga kasandata nila laban sa kanilang kapwa. Di ba ngayon? Di ba, mga kapatid? Totoo yan. Imagine that. Ang lalaki, tinuladang mga missile ang inihanda nila para sa kanilang kapwa. And that is the devil. Wala kasi ang pag-ibig ng Diyos. Yan ang resulta, ang demonyo ang siyang kumikilos, ang siyang nagwasak at nanira sa tao na nilikha ng Diyos. Supposed to be, anak lang ng Diyos ang maghahari sa lupang ito, sapagkat ang lupang ito ay para sa mga anak ng Diyos lang. Pero si Satanas, mga kapatid, nakuha niyang ihasik ang kanyang binhi. Di ba? Kaya yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, mga lahi ni Satanas yan. Mga lahi ng serpente yan. Kaya dinaig, mga kapatid, dahil sa kasalanan, hindi makakilos ang Diyos. Dahil nahiwalay ang tao sa Diyos, kaya hindi makakilos ang Diyos sa tao. Kaya si Satanas ang naghari na sa tao hanggang ngayon. Ikinig ba kayo? That's right, mga kapatid. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, hindi niya hinayaan ng tao manatili ang kanyang mga anak ay patuloy na impluwensyahan, patuloy na pahirapan ng espiritu ng demonyo, mga kapatid. Hallelujah. Gumawa ng paraan ng Diyos. Amen? Dahil sa kanyang pag-ibig, hindi niya hindi niya matanggap na yung kanyang mga anak na nahiwalay sa kanya ay patuloy na mahiwalay. Kaya lagi nating minimemorize, naririnig yung puso o bersikulo ng Biblia, the heart of the Bible, ang sabi yung John 3:16. John 3:16, that is the divine love of God. That is the perfect love of God. For so God loved the world, love us. For God so loved us, mga kapatid. He gave His only begotten Son. He gave His life. Amen. Hallelujah. Praise God. Tayo na nahiwalay sa Kanya. Hallelujah, na naghari ang puot, naghari ang galit, mga kapatid.
Nais niyang ibalik muli yung pag-ibig na yan at alisin ang mga espiritu ng demonyo o ng masamang espiritu na yan na bumiktima sa atin, mga kapatid. For so God loved the world that He gave His only begotten Son. Amen? That whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. So that is the God's love. That is the divine love of God. 1 John chapter 3 verse 16. Paki-plus mo ha. 1 John chapter 3 verse 16. 1 John chapter 3 verse 16. Ang sabi ng mga kapatid ni John, same John na sumulat dito sa John na ito. Ang sabi rito ni John, praise God. Dito'y nakikilala natin ang pag-ibig ng Diyos. Okay? Sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin. So yung buhay niya ang ibinigay niya. For so God loved the world, He gave His only begotten Son. And then pagdating dito, yung Son na yun yung buhay niya. Amen? Na kanyang ibinigay. Hallelujah! Nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin. At nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Amen, mga kapatid? Amen. Ibig sabihin, praise God, pag ang Diyos nanahan sa iyo, nanahan sa atin, so tayo magiging isa. Mag-iibigan tayo kay Kristo. Verse 17. Ano sabi niyan? Datapwat. Datapwat. Ang sino mang mayroong, sabi, datapwat ang sino mang mayroong mga pag-ibig sa sanglibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at dooy ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Hindi kayo mga kapatid? Right. Amen. Ibig sabihin, meron kang kakayanang tumulong tapos lumapit ang kapatid mo, hindi mo tinulungan ang sabi pa, paanong mananahan ng Diyos sa iyo? Amen. Amen? Then sa verse 18, mga kapatid, ang sabi, mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man, kundi ng gawa at katotohanan. Amen? Sabi, kung sinasabi natin iniibig natin ang Diyos, iniibig natin ang ating kapwa, i-apply natin sa ating buhay yan, mga kapatid. Amen? Amen. Praise God. Ang pag-ibig hindi lamang pagtulong ng material na material, mga kapatid, na bagay. Ang pag-ibig ay pagtulong sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan, nangangailangan ng kapayapaan. At papaano sila magkakaroon ng kapayapaan, papaano sila magkakaroon ng kaligtasan? Sa pamamagitan natin na tinawag at iniligtas ng Diyos, pagka binahagi natin ang ginawa ng Diyos sa atin, ang kabutihan ng Diyos sa atin, yan ay pag-i-express ng pag-ibig na nananahan sa atin. Kasunod ba tayo, mga kapatid? Praise God. Hallelujah. So sabi, umibig daw tayo ng wag pakunwari, wag sa salita lang, kundi lakipan natin ang gawa, ang pag-ibig na yan. Amen. Brothers and sisters, hallelujah. Ang ginawa ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang sarili para ibalik muli at manahan muli ang Diyos sa tao. Para ang pag-ibig na yan ay maghari sa mga tao, sa kanyang mga anak. Amen. Amen. Kaya nung ang Panginoon, mga kapatid, hallelujah, nabayubay sa krus at namatay, at siya'y muling bumangon, at siya'y bumalik sa kanyang kalwalatian, nangako siya na babalik siyang muli sa anyong espiritu. At yung Espiritu Santo na kanyang ipinangako, yan mismo siya na mananahan sa lahat ng kanyang mga tinatawag. At pagka ang Espiritu na yan ay nanahan na sa isang mananampalataya, so yung divine love o perfect love na yan ay nananahan na rin sa kanya. Dahil ang Diyos nananahan sa kanya. Nandiyan pa ba tayo, mga kapatid? Oh God, Amen! Praise God! Alala ko nung isilang ng Diyos ang kanyang iglesia, mga kapatid, nung maisilang ang church. Saan ba naisilang ang church, mga kapatid? Sa Book of Acts, nung bumaba na ang Espiritu Santo, and then nanahan na sa mga apostoles, sa mga disipulo, mga kapatid.
ang mga disipulo, ang mga apostoles noon, bago nanahan ng Espiritu Santo, mga kapatid, nakikipag-away, nandun pa ang kanilang mga pangit na ugali, nandun pa ang tapang, nandun pa ang pagkikipag-away, mga kapatid, ang lumang pagkatao, datapwat nung bumaba ng Espiritu Santo, lahat ng lumang pagkatao na wala, pag-ibig ang siyang nagumapaw sa kanilang mga puso. Kaya nga si Pedro, mga kapatid, dahil nung wala pa ang Espiritu Santo sa kanya, nung huliin ng Panginoon Kristo, hindi ba tinaga niya si Malco at yung tenga na laglag? Di ba, mga kapatid? At pwedeng kasuhan, mga kapatid, si Pedro, attempted murder. Kasi tinaga niya papatayin niya talaga. Pero dahil tenga ang tinaman, kaya yung tenga ang nalaglag. At yung oras na yun ay pwedeng ikulong si Pedro. Praise God. Amen? Pero anong ginawa ng Panginoon, mga kapatid? Pinulot niya yung tenga at isinuli at idinugtong muli. Binuran niya yung ebidensya. Di ba, mga kapatid? Kaya wala nang pwedeng ikaso kay Pedro, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Nandoon ang pag-aalilangan sa kanilang lahat. Nandoon ang takot sa kanilang lahat. Pero noong ang Espiritu ng Diyos ay bumaba, ang Diyos ay manahan sa kanila, ang lahat ng yan ay nawala, kundi pag-ibig ang naghari sa kanila. Amen? Alam niyo, mga kapatid, pag ang Diyos ang pag-ibig na nahan sa iyo, ang perfect love nasa sa iyo, perfect love casteth away fear. Tinataboy niya ang takot. Andiyan pa ba kayo, mga kapatid? Hindi ka matatakot na ikaw ay maghihirap. Hindi ka matatakot na ikaw ay magkakasakit. Hindi ka matatakot kahit ano ang mangyari sa buhay mo. Dahil alam mo, ang Diyos nasa sa iyo at kontrol lahat ng Diyos ang buhay mo. Amen! Praise God. Acts chapter 3 verse 42. Anong sabi, mga kapatid? Nung ang Espiritu Santo, nung yung perfect love i-restore na ng Diyos, sa Genesis, nandoon kay Adan nung hindi pa nagkakasala, mga kapatid. Pero noong magkasala sila, nawala ang perfect love. Kaya sa Old Testament, puro labanan, patayan ang mababasa natin dyan, mga kapatid. Okay? Nung ang Diyos ay dumating, bumalik muli sa tao ang perfect love. Nanahan muli ang Diyos sa tao. Ano nangyari nung isilang ng Diyos ang kanyang iglesia? Praise God. Acts chapter 3, verse 42. Ano sabi, mga kapatid? Praise God. Hallelujah. Last siya. Acts chapter 3 verse 42. Praise God. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Chapter 2. Larian. Praise God. Okay. Meron ba? Okay. Ano sabi diyan, mga kapatid? At sila'y nagsisipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Ibig sabihin, itong mga mananampalataya, mga kapatid, na tumanggap ng Espiritu ng Diyos, na pinananahanan ng Diyos, ito ang siyang ginagawa nila. Sila'y nagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa pananalangin. Lagi silang nagsasama-sama, mga kapatid. Amen? At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa. Amen? Kasi, mga kapatid, at ginawa ang maraming kababalaghan. Alam niyo, mga kapatid, pag ang Diyos nanahan sa puso ng tao, yan ang lalabas, yan ang makikita sa mga mananampalataya. Sabi, mga kapatid, at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga nagsisisampalataya ay nagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Ibig sabihin, nagtutulungan sila, mga kapatid. Hindi pwedeng yung isa kumakain, yung isa hindi. At ipinagbibili nila ang kanilang pag-aari at kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo.
at sa pagputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay, at nagsisikain sila sa kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Amen, kapatid. May katapatan ng puso na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yung nangaliligtas. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Diyos ang nagdaragdag, ang Diyos ang tumatawag sa mga naliligtas. Amen? Hindi tao, mga kapatid. Kahit anong gawin nating makisama sa anilmang grupo, maliban na ikaw ay tawagin ng Diyos, iligtas ng Diyos, hindi ka maliligtas. Dahil ang Diyos ang nagliligtas. Kinig ba kayo, mga kapatid? Kahit na tayo makasama, nakikisama tayo at kasama ko kayo dito, kung hindi nyo na-experience na kayo tawagin ng Diyos at iligtas ng Diyos. Hallelujah. Hindi ka pa rin bahagi ng kanyang katawan, ng kanyang iglesia. Amen? It is an experience. Hindi ko kayo maliligtas. Walang sino mang magliligtas sa iyo maliban ng Panginoon. At idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yung naliligtas. Mga kapatid, hindi ba kayo? Oh my! At ang isang taong iniligtas ng Diyos, mga kapatid, ibig sabihin, pag tinawag siya at iniligtas ng Diyos, tatalikuran niya ang lahat ng sanlibutan. Ang unbelief, tatalikuran niya at susunod siya sa kanyang mga salita. Amen, mga kapatid? Tatalikurin niya ang lahat ng hindi pananampalataya at siya'y mananampalataya, maniniwala lang kung ano ang utos ng Panginoon. At susunod siya doon. I hope nasusundan ninyo ako dyan. Andyan pa ba kayo, mga kapatid? Hallelujah. Ibig sabihin, yung mga mananampalataya sa Book of Acts, naranasan nila ang Diyos sa kanilang buhay. Same God na kumilos sa kanila, ang siya ring Diyos na kumikilos ngayon sa atin, mga kapatid. At maliban na maranasan natin siya, kailanman na hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan. At pag naranasan natin siya, mauuhaw ka sa Kanya. Iibigin mo siya ng buong buhay mo. Tatalikuran mo ang kasalanan at ikaw ay susunod sa kabanalan. Buksan nawa ng Diyos ang ating kaunawaan. Amen! Oh my Lord and my God, Lord Jesus. Hallelujah! Now, kaya noong ang Espiritu dumating sa kanila yung fullness ng salita, nauunawaan nila ang salita. Nung wala pang Holy Spirit, malabo sa kanila. Pero nung nanahan na ang Holy Spirit, naunawaan na nila yung lahat ng sinabi ni Jesus nung kasama nila ang Panginoon. And same thing sa atin. Pag nanahan ng Holy Spirit sa atin, maunawaan mo ang binabasa mo, maunawaan mo ang naririnig mo. Dahil ang Espiritu Santo ang magtuturo sa iyo. Pagkat pagdating ng Espiritu ng katotohanan, wala siyang gagawin kundi ituro ang lahat ng katotohanan. Amen. Praise God. Hallelujah. Now, so tinanggap nila ang Holy Spirit, bumalik ang perfect love sa kanila, wala kang mababalitaan na nakipag-away ang sino man sa kanila. Sila nga yung inaaway, kinukulong, hinuhuli, hinahagupit, pinapalo, tanikala, linalati ko, mga kapatid, pinapahirapan, pinapersecute, pero hindi sila nag-retaliate. Why? Because yung pag-ibig ng Diyos na nanahan sa kanila. Di ba ang Panginoon nung nandito, mga kapatid, hindi man siya bumulyaw, hindi man siya, mga kapatid, hindi man siya nakipaglaban, kundi tahimik siya, pag-ibig, kababaan ang namayani. Ganyan ang siyang nanahan sa mga mananampalataya nung ang Panginoon, ang Espiritu niya manahan sa kanila. At ako'y naniniwala, same Spirit na kumikilos noon at ngayon. Pag yan ang siyang nanahan sa atin at na-experience natin yan, kung ano ang ginawa niya sa kanila, gagawin din niya sa atin ngayon. Mga kapatid, kung binago yung buhay nila, babaguhin din ang buhay mo. Kung ang mga tanda, ang mga milagro ay nakita sa kanila, makikita rin yan sa atin ngayon. Diba, mga kapatid? Kasi yung Diyos na kumilos sa kanila, siya rin ang Diyos na kumikilos sa atin ngayon. Oh
my. Hallelujah. Di ba mga kapatid? Kaya kailangan nating maranasan yung kanilang naranasan. Dahil iisang Diyos ang kumilos sa kanila, siya rin kumikilos sa atin ngayon mga kapatid. Kung hindi sila pinagkulang noon, hindi rin tayo pagkukulangin ngayon. Dahil sila ay naging masunurin, obedience, sa pagsunod nila sa Panginoon. Nakakasunod ba tayo mga kapatid? Now, brothers and sisters, so 20 years ang perfect love naghari sa kanila, hanggang sa ang Ebanghelyo lumakad, binigay ng Diyos ang kapahayagan kay Pablo, at si Pablo nangaral siya sa ating mga hintil. Hanggang sa naitatag ang iglesia sa Efeso, nagsimula ang Gentile Church Age. Amen? Nung una mga kapatid, ang iglesia sa Efeso nandun ang perfect love. Pero habang tumatagal, iniiwan nila yung divine love na yan, yung perfect love na yan. Diba? Anong sabi mga kapatid? Dahil kung basahin. Revelation chapter 2 verse 4. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Meron akong laban sa iyo. Iniwan mo ang una mong pag-ibig sa akin. Amen? Mga kapatid, ang isang taong tinawag ng Diyos, siniligtas ng Diyos, mapa-first love siya sa Kanya. At pag na-first love ka, huwag mong hayaan na yung first love na yan mawala. Kailangan lalong maging mainit siya habang hinihintay mo siya para kunin Kanya. Dito kasi ngayon pagka ikaw ay na in love doon sa iyong crush, hanggang sa ikaw ay mag-asawa, yung first love, tumatagal, nawawala yung init. Amen? Kaya ang daming mga broken family, hiwalay na mag-asawa. Kasi hindi genuine yung love. Kikinig ba kayo kapatid? Pero pag ang Diyos nanahan sa iyo, that's why pagka kayo'y mananampalataya, pag ang Panginoon nananahan sa iyo, nananahan din sa lalaki at babae, mga kapatid, magsasama yan habang buhay sila. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ang nagsasama sa kanila, nagbubuklod sa kanila. Kaya nga ang sabi ng Diyos, dapat ang isang anak ng Diyos mananampalataya, maghanap siya ng isang anak ng Diyos din naman. Diba mga kapatid? At hindi unbeliever mga kapatid. Praise God! Praise God! Hallelujah! Ano ang sabi rito ng prophet mga kapatid? The fervent desire to please God. Hallelujah. The passion to know His Word. Yun desire daw mga kapatid na ang Diyos kanilang i-please, luwalhatiin. Yung passion nila to know His Word. Yung desire nila, yung pagnanasa nila na makilala siya sa pagitan ng kanyang salita. The cry for reaching out the Spirit. Yung pananabik nila sa Espiritu Santo, all begin to fade. Kasi iniwan nila ang first love nila. And instead of that church being on fire with fire of God, sabi, it has cooled off and become a bit formal. Sabihin, nung una mainit sila sa Panginoon, hanggang sa tumatagal sila, hanggang sa sila'y nanlalamig. Unti-unting nanlalamig. Nakikinig kayo? Nung una laging nananalangin, habang tumatagal, bilang na ang pananalangin. Nung una laging nagbabasa ng Bible, habang tumatagal, puro Facebook na ang binabasa. Nakikinig ba kayo mga kapatid? Amen! Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah. Nasabi, that is what happening back there to the Ephesians. They were getting a bit formal. The abandonment of God was dying out, and the people went to careful about what God thought of them as they began to be careful about what the world thought of them. Amen, mga kapatid. Then, lalampasan ko ang sabi, they changed their manner. Sabi, pinalitan nila yung kanilang manner, yung kanilang paggayak of dress. Ibig sabihin, dati, ang pananamit nila may kasimplihan, unti-unti yung pagsuot nila, mga kapatid, unti-unti, nagiging maikli na ang damit nila, unti-unti, bumabalik sila sa dati nilang pananamit. Mga kapatid, hindi usapan dito yung nagumpisa ka.
Amen? Sabi ng Bible, ang manatili hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kung hindi ka mananatili, mga kapatid, wala pa ring buhay na walang hanggan. Amen! Ibig sabihin, habang ikaw ay nagpapatuloy, habang ikaw ay tumatanda, lumalapit ka lalo sa Panginoon, napapaigi lalo ang relasyon mo sa Panginoon, nagiging banal ka lalo sa buhay mo, nagiging matuwid ka lalo sa iyong pamumuhay. Amen, mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Hindi po yung parang ano ba? Itong araw na ito, malakas ka, nagtatagumpay ka, sa ibang araw talunan ka, sa ibang mga araw malakas ka, sa ibang mga araw talunan ka. No, hindi yan ang disenyo ng Diyos sa atin, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, sa linggo, okay, sumusunod ka, ginagawa mo yung kalooban ng Diyos. Pag dumating ang Lunes, Martes, linalabag mo ang kalooban ng Diyos. Ganyan pa ba kayo, mga kapatid? I hope nakakasunod kayo sa aking mga sinasabi. Praise God. Ang tunay na naligtas, mga kapatid, nakakita ng liwanag, tumatalikod sa kadiliman. Mahirap lumakad sa dilim. Mahirap mabuhay sa kasalanan. Diba, mga kapatid? Pero masarap mabuhay sa kaliwanagan, sa katuwiran. Wala kang kaaway. Praise God. Ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Wow, mayroong kapayapaan dyan. Hallelujah! Sabi, they changed their manner of dress, their attitude, and their behavior. Hanggang sa yung kanilang ugali, marahil siguro nung una, wow, praise God, napaka malumanay nila. Nung una, mga kapatid, talaga namang napakaganda yung pagkilos nila, pero habang tumatagal, nagiging barumbado na sila. Yung behavior, ang sabi, their behavior. They get lax. That is what episo means, relax and drifting. Sabi, nung una, they aim high. Ang hangad nila, mga kapatid, ay mataas. Sila ay puspusin ng Diyos, gawin ang gawain ng Diyos. Pero bandang gitna, nag-lax sila hanggang sila ay nanghina. Nakikinig ba kayo, mga kapatid? Wow! Hanggang sa tinalikuran nila yung first love nila sa Panginoon. Ako, marami akong ups and down, mga kapatid. Within 33 years, mula nung ako'y iligtas ng Diyos. Hallelujah! Praise God! Pero sa biyaya ng Diyos, ginawa niya akong overcomer. Amen? Ang isang anak ng Diyos, mananagumpayan. Napagtatagumpayan niya ang tukso. Napapagtagumpayan niya ang kasalanan. Amen? Dahil kung ang Diyos wala sa iyo, hindi mo talaga mapagtatagumpayan yan. Pero pag siya ang nasa sa iyo, mapagtatagumpayan mo yan. Kaya nga, lahat ng mga apostol, sila yung mga naging saint. Di ba? Sila yung mga naging sons and daughters of God. Yung mga babae at lalaki. Naging overcomer. Sapagkat ang Diyos ay nanahan sa kanila. This is the age of overcomer. Ang mga tunay na anak ng Diyos ngayon, mga mananagumpay. Na-overcome nila ang sanlibutan. Na-overcome nila ang tukso. Oh God, dahil mahal nila ang Diyos, ayaw nila ng Diyos mapahiya sa buhay nila. Amen? Pumapanig sila lagi sa Diyos, hindi sa mundong ito. Episo means relax and drifting. Sabi, a few moments ago, I mentioned that John understood what it was love of God. Sabi si John, alam niya kung anong ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos. The great apostle of love would certainly see. Sabi, when the church began to lose the first love, nakita niya, kaya nga siya ang sumulat dito sabi, nakita niya, sabi, when the church began to lose that first love of God, sabi, 1 John chapter 5 verse 3, he says, for this is the love of God, that we keep His commandment. Ito raw ang pag-ibig sa Diyos, na tinutupad natin ang kanyang mga utos. That's why sabi ni Christ nung siya nandito, if you love me, obey my commandments. Amen? For this is the love of God, that we keep His commandment.
Sa Tagalog. Ilagay mo sa Tagalog. Ano sabi? Ito ang pag-ibig ng Diyos na ating sinusunod ang kanyang mga utos. Diba? Sabi, one little deviation. Sabi ng prophet. Praise God. 1 John 5:3. Kinot ng prophet ito, mga kapatid. Sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos. O pag-ibig. Ito ang pag-ibig sa Diyos. Ibig sabihin, na ating tuparin ang kanyang mga utos. Sabihin, pag tinutupad mo ang utos niya, iniibig mo siya. Nakikinig ba kayo, mga kapatid? Yan daw ang tunay na pag-ibig sa Diyos. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Kaya pag hindi mo sinusunod yung mga salita na naunawaan mo dito, mga kapatid, hindi mo talaga iniibig ang Diyos. Nagkukunwari ka lang. Hindi nakapagtataka dahil sa bawat grupo, merong 3 mananampalataya, mga hindi mananampalataya, nagkukunwaring mananampalataya, at totoong mananampalataya. Sa bawat grupo, meron yan. Amen? Kaya ano ang Panginoon Kristo, mga kapatid, nandito, maraming tumalikod, merong nagkunwari, si Judas, nagkukunwari. Nagpalayas pa nga ng demonyo si Judas eh. Tumulong siya sa yung taga-aawak ng pera. Kaya nga binenta niya ang Panginoon ng 30 pieces of silver. Naginig ba kayo, mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Amen. Praise God. Kaya ang pagsunod sa kanyang salita, yan ay pag-ibig sa Diyos. Kung mahal natin ang Diyos, ang sabi, mga kapatid, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Nakikinig ba tayo, mga kapatid? Sabi ni Haring David, ang kagalakan ko ay ang tuparin ang utos ng Diyos. Wow! Nandyan ba ang kagalakan nyo? Hallelujah! So itong mga mananampalataya sa Efeso, mga kapatid, ang sabi, one little deviation from that word was a step away from Christ. Isang salita lang daw, pag hindi mo yan sinunod, yan ay pagtalikod sa Kanya. Paghakbang palayo sa Kanya. People say they love God, they go to church, they even shout and rejoice and sing and have great emotional time. Sabi, nag-iiyakan sila, nagsasayawan sila, sumisigaw sila, nagpapalakpakan sila. But when it is all over, pag natapos na ang sabi, what and see if they are in that word. Tingnan mo kung sila'y nananatili sa salita. Ang absolute natin at sukatan ay ang salita. Hindi basihan, mga kapatid, na nandyan tayo, nakikinig tayo, umaawit tayo sa Panginoon, nananalangin tayo sa Panginoon. Ang basihan kung tayo nananatili sa kanyang salita. Amen. Ay, hallelujah. Dahil pagka tayo lumayo sa salita, lumalayo tayo sa Diyos. Tumimunawa yan sa ating mga puso, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Then ang sabi, mga kapatid, but when it is all over, watch what and see if they are in the Word. Walking in it, tignan mo sila kung nasa salita sila at lumalakad sila sa salita. Living in it, ipinapamuhay ang salita. If they go through all the other and then don't walk in that word. Amen? Amen. If they go through all the other and then don't walk in that word. Pero kung sabi, kung sila'y lumalayo at sumasama sa iba at hindi ginagawang salita, sabi, they can say they love God. Sinasabi nila na mahal na nila ang Diyos, but their lives fell another story. Pero iba ang sinasabi ng buhay nila. Amen? That's why ang sabi ng prophet, let our confession agree in our life. Diba? Yung mga sinasabi natin, kailangan itong mag-agree sa buhay natin. Pag sinasabi natin Kristiyano tayo, pag sinasabi natin ang Panginoon nasa atin, kailangan makita sa gawa natin, sa buhay natin. Amen! Hindi pwedeng magsama ang liwanag at ang dilim. Yes, amen. Hindi pwedeng ikaw ay banal ngayon, sa susunod na araw, ikaw ay makasalanan.
Kailangan ikaw ay banal magpakailanman. Kung ikaw ay tunay na naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Amen, mga kapatid. Alala ko nung ako ay nasa relihiyon pa, para lang masatisfy kuno yung sarili ko at ang isip ko, ang Diyos na sasatisfy. Nasabing ako is nagsamba lang. Amen, nanalangin kuno. Praise God. Paglabas, balik uli sa dating gawa. Tapos na yon. Hindi relihiyon ang pinasukan natin, mga kapatid. Relasyon ito sa Panginoon Kristo. Ito ang tunay na paglilingkod sa Diyos. Andiyan pa ba kayo? Buhay ang usapan dito, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan yung buhay ng Diyos maibihis sa atin. I hope nakakasunod kayo. Praise God. Walking in it, living in it. If they go through all the other and then don't walk in the word, sabi, they can say the love of sabi, they love God but their lives spell another story. I wonder if John did not see a lot of that before, sabi. Of that before he died. People saying they love God but not obeying His word. Amen? Kaya nga sabi, kapatid, iniwan nyo ang pag-una nyong pag-ibig sa akin. Yung first love nyo sa akin. Amen, mga kapatid? Amen! Kailangan, mga kapatid, manatili ang pag-ibig na yan, pag-ibig natin yan sa Panginoon. Yung divine love. Hallelujah. Praise God. Oh, glory be to God. Amen. Ang sabi rito ng prophet na ikumasahin, nandiyan pa ba kayo, kapatid? Page 31, ganito ang sabi ng propeta ng Diyos. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi, people don't know what compassion is. Ang tao daw, hindi nila alam kung ano yung kahabagan, yung habag. Compassion and love is the will of God. Amen? And you can only exercise that as God give it. Hindi galing talaga sa iyo yan. Hallelujah. Not human, emotional passion. Not emotional love, but divine love. Which can only be rendered and given by God. So ito ay binibigay ng Diyos, mga kapatid. Hindi ito na ipoproduce mo. Galing sa Diyos talaga yan. Nakikinig ba kayo? Oh my Lord. Hallelujah. Praise God. That's why ang sabi ng Panginoon Kristo, Matthew chapter 5 verse 44 and 45. Anong sabi ng Panginoon? Chapter 5, 44 and 45. Okay. Sabi, mga kapatid, 44, narinig ninyong sinasabi, okay, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuutan mo ang iyong kaaway. Yun daw ang naririnig mo na sinasabi ng iba. Verse 44, sabi, pero sa 44 ang sabi, datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nag-uusig. Okay? Upang kayo'y maging mga anak ng inyong amang nasa langit. Ibig sabihin, pag namumuhi ka sa mga tao na namumuhi sa iyo, hindi ka anak ng Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Upang kayo'y maging mga anak ng inyong ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masama at sa mabuti at nagpapaulan ng mga ganap o sa mga ganap at sa mga hindi ganap, sa mga matuwid at hindi matuwid. Praise God. Hallelujah. Sabi ng prophet sa divine love na message, mga kapatid, ang sabi, there is only one thing that conquer the devil. Amen? That will conquer the devil. Merong isang bagay lang daw para makonquer mo ang masama, ang devil. That pure divine love. Pure divine love. Sabi, love will conquer everything. God so loved the world, it conquered the sin question. It conquered the sickness question. It will conquer the difference in the church.
it will conquer everything there. Sabi, everything there is unlike it. Amen? Amen. To be conquered, it will do it. If you, sabi, it will just let it do it. So mga kapatid, kaya ang propeta ng Diyos, mga kapatid, you can conquer the devil through perfect love. Minsan si Brother Branham, siya nangangaral sa Mexico. Merong isa doong manyak, isang malaking tao, ang sabi, 6 feet, o hindi ko alam, malaki siya, 6'3", tall, malaking tao, malaking katawan niya, at ang espiritu ng demonyo ang siyang nananaan sa kanya. Lahat ng mga ngaral, pagka nakita niya, sinusuntok niya. Binabali ang kanilang mga, pinipilayan niya sila. So minsan ang prophet, mga kapatid, pumunta sa Mexico, nangaral siya doon, at dumating ito, ang manyak na ito, na ang demonyo ang nakasanib sa kanya. Di ba? Inaccuse ang prophet ng kung ano-ano. Amen? Sabi niya, babaliin ko, ang sabi, lulumpuin kita. Hanggang sa nag-attempt siya na pumanik sa entablado, mga kapatid. And then merong mga pulis na kabantay doon, nung haharangin siya, ang sabi ng propeta ng Diyos, pabayaan niyo siya. Walang takot sa propeta ng Diyos. Dahil alam niya, ang Diyos na nanahan sa kanya. Amen? Amen. And hinayaan niya, mga kapatid, at nung siya'y umakyat at nasa entablado, at nung siya'y salita ng salita at aambayin na siya ay susuntukin na, mga kapatid. So hindi lang umiimik ang propeta ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Then biglang nalugmok. Biglang nadapa. Nahimatay yung lalaki na yon. Amen? Hindi nagalit ang prophet. Hindi nag-react ang prophet. Kalmante lang siya dahil alam niya na ang Diyos na nanahan sa kanya. At ang pag-ibig ang nandito sa kanya, mga kapatid. Dahil kung walang perfect love sa kanya, magsasalita siya against sa tao na yan. But because nandun ang perfect love, kalmante lang. Amen, mga kapatid? Wow. Hallelujah. Praise God. Amen. So ganyan ang mga anak ng Diyos. Kahit anong sabihin ng tao, kahit gaano kagalit ang mga tao, pag ang Diyos nanahan sa iyo, kalmante ka lang. Alam mo na kontrol lahat ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Minsan ang propeta ng Diyos, nabalitaan niya yung kasama niya nagtatrabaho doon sa, kasi siya ay isang lineman, mga kapatid, ng telecommunication. Then minsan ang sabi, nagkasakit yung kasama niya, at nung maisip niyang puntahan siya para ipag-pray, so imbis na dumaan siya doon sa daan papunta sa bahay, nag-shortcut siya sa isang lugar na kung saan yung pala ay kulungan ng isang killer bull. Diba? So ang dami sabi, ilan na ang napatay ng bull na yon. Pagka merong naliligaw na tao doon, hinahabol niya hanggang sa ito'y kanyang pinapatay, mga kapatid. At noong makapasok na siya doon, habang naglalakad siya, bigla na lang niya naalala at narinig niya ang isang ingay, ang sabi, boom, boom, may isang bupalo na malakas. Amen? So doon niya naalala na meron palang killer bull doon. And then ang sabi ng prophet, mga kapatid, nung kapay niya yung baril niya, ang sabi, naiwan niya sa sakyan, hindi niya dinala. Pero ang sabi niya, mga kapatid, nagpakababa ang propeta ng Diyos. Ang sabi ng propeta ng Diyos, alam ko na teritoryo mo ito, may karapatan kang magalit. Sabi niya, kinausap niya yung bull. Pero ang sabi, ako'y isang anak ng Diyos, ako'y isang lingkod ng Diyos. Amen? At ako'y pumunta rito, ang sabi, hindi ko sinasadya na dito ako dumaan para panalangin yung aking kasamahan na may sakit. Amen, mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Then ang sabi niya, sa pangalan ng aking Panginoon, in the name of my God, the Creator of heaven and earth. Mga kapatid, inutusan niya yung espiritu ng galit, tapang na nandun sa bull. At nung yung bull na yon, mga kapatid, praise God, ay magakma na siya ay tatakbo para sugurin. Then bigla siyang huminto, halos ang sabi, isang dipa na lang ang layo niya sa kanya. Pag hinto niya, bumaling siya at pumihit. At siya pumunta doon sa isang punot na upo doon ng bull. Amen. Because perfect love. Pinag-pray niya, mga kapatid, nandoon ang humbleness, nandoon ang perfect love, nandoon ang divine love, nandoon ang Spirit of God na nag-control sa prophet. Hallelujah. Kaya mga kapatid, tama ang sabi, mga kapatid,
Praise God. Amen. Madidefeat mo ang devil, mako-conquer mo ang devil sa pamagitan ng divine love, ng perfect love. Kaya nga tama yung sinabi ng Bible, ang nag-aapoy na galit ay pinahihinto ng malumanay na salita. Sinabi yan ng Psalms, so ng Proverbs. Nabasa ko yan sa Proverbs. Di ba, kapatid? Tingnan mo yung tao pag galit na galit. Then, pagka nagsalita ka, may pag-ibig at kababaan, bababa yan. Perfect love conquers the devil. The Spirit of God conquered the devil. Amen, mga kapatid? Kasi ang Espiritu ng Diyos, pag-ibig yan. At pagka ang pag-ibig ang ipinroject mo, mga kapatid, ang divine grace ang dumarating naman sa nagtitake over dyan, mga kapatid. Ang Diyos na ang kumikilos dyan. Andyan pa ba kayo? Oh my Lord. Hallelujah. Praise God. Amen. Now, praise the Lord. Hallelujah. Nice kung basahin pa ang isang quotation na binanggit ang prophet dito. Sabi rito, mga kapatid, praise God. Hallelujah. Amen. Divine love. Thank you, Jesus. Oh, Lord God. Hallelujah. Praise God. Amen. Ano sabi ng prophet? Nice kong basahin ito. Sa paragraph 59. That's the way you have to do to a sinner. Okay? Praise God. Amen. Sabi, many people pray for a sinner. That's all right. But that's not the way to win sinner. It's your business to win the sinner. You don't win him by praying for him. Hindi mo raw mawiwin yan sa panalangin lang. You win him by talking to him and introducing to him Christ. That's your business. That's your duty. Is to win sinner by talking to them. Yan daw ang business, yan ang duty natin. And projecting to them the love of God. Amen? Yung ipakita natin ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin sa kanila. Through the Word of God that win the sinner. Someone say, I will not go to church. I sure like that woman. I like that fellow. Sabi, because you are winning them. If you stay home and just pray for the sinner, never went to contact him, there is very little can be done. But you got to pray and then go. Amen? I-project daw natin, mga kapatid, ang pag-ibig sa kanila. Hallelujah. That's right. Go and do it. Now, the projecting of this love. Projecting of this love. Amen? Pinoproject ba natin yung pag-ibig na yan, mga kapatid? Nandiyan pa ba kayo? Hallelujah. Praise God. Then, ang sabi pa rito, Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi rito, mga kapatid, the world is dying for love. The church is dying for love. Jesus, sabi, ye are the salt of the world. Sabi, Jesus said, you are the salt of the world. But if the salt has lost savor, it is henceforth good for nothing. Sabi ng Panginoon, kayo ang asin ng sanlibutan, pag ang asin na wala na, ang alat, wala na. But to be trod under the feet, yan ay aapakan na lang. Amen? And if the church has lost its divine revelation of the love of God, pag nawala daw ang tunay na pag-ibig, ang tunay na pagkaunawa at pag-ibig sa church, it become a mock, pagtatawanan, and stock and stumbling block to the world. Katitisuran lang tayo.
Useless lang pag walang pag-ibig na naghahari sa atin. Walang kabuluhan ang lahat ng ginagawa natin kasi wala ang Diyos sa atin. Amen mga kapatid? Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Hallelujah. Now, there is only one thing the church has to do. If you want somebody to come to Christ, you be salty. Maging maalat ka raw. Salt makes thirst. Ang alat daw nagbibigay ng pagkauhaw. You be salty and the word will get thirsty. That's right. Amen? Pagka kasi ikaw ay nagliwanag, yung mga nasa kadiliman, makikita nila ang liwanag sa iyo. At sila'y aalis sa kadiliman. Amen? Ibig sabihin, pag nakita nila ang kaibahan ng buhay mo at yung buhay ni Jesus, yung salita na naibihis sa iyo, magugulat yan, maghahanap yan, magtataka yan. Anong ginawa ng tao na ito? Bakit iba na siya ngayon? Amen? Pero kung walang pagbabago mga kapatid, walang liwanag ang nakikita sa atin, paano natin may pupurject ang love? Andiyan pa ba kayo, kapatid? Wow! Hallelujah! Oh my Lord and my God! Praise you, Jesus. Amen. Sabi ng prophet dito mga kapatid, now listen, Paul said, where there is tongue, they shall cease. Diba? Where there is prophecy, it will fail. Where there is all the sign, the Antichrist can produce any sign that's in the Bible. But he cannot love. There is nothing about him love. Lahat daw ng bagay na ayon sa Biblia na sign, pagpapagaling, ang sabi mga kapatid, impersonate niya yan, mga milagro, impersonate niya yan mga kapatid, speaking in tongue, impersonate niya yan, prophecy, impersonate niya yan mga kapatid. Pero ang hindi magawa ni Satanas na impersonate na gayahin, amen, ay ang pag-ibig. There's nothing about him to love. Puro hate kasi sa kanya eh. Puro galit kay Satanas. That's why the thief cometh to kill, to steal, and to destroy. Walang likas na pag-ibig sa kanya. Yan ang isang bagay na hindi magawa ni Satanas, ang umibig. Nakinig ba kayo, kapatid? Oh God. Hallelujah! Praise God. Kaya pagka ang pag-ibig nasa sayo, ibig sabihin ng Diyos nananahan sayo. Hindi niya pwedeng gayahin yan. Hindi ka pwedeng magkunwari. Yan ang genuine na identification na ikaw at ang Diyos ay nananahan sayo. Yung pag-ibig, yung divine love, yung perfect love. Hindi pwedeng gayahin ni Satanas yan. Nandiyan pa ba kayo, kapatid? Oh my, hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Ang propeta ng Diyos, mga kapatid, nagsabi siya, inilin tulad niya ang mananampalataya o ang kanyang church gaya ng sa pyramid. Alam niyo ang pyramid, mga kapatid, itinayo ang pyramid, bakit wala ang capstone? Yung capstone na nakalagay ngayon, yung Great Pyramid, hindi original na ano yan, na capstone yan. Parang simento lang na linagay nila. Nakikita ko sa picture kasi. Okay? Amen? Bakit wala ang capstone? Praise God. Hallelujah. Inalaw ng Diyos na hindi lagyan ng capstone yun kasi shadow yun at type yun. Sa church na itatayo ng Panginoon, yung capstone, walang iba kundi ang God mismo, si Jesus Christ, siya yung capstone, tatanggihan siya. That's why dumating ang stone, headstone, tinanggihan. Amen? Nakakasunod ba kayo mga kapatid? Anong sabi rito ng prophet? Nais kong basahin sa inyo. Praise God. Anong oras na ba? Anong oras na? Sino marilo dyan para matan... Ha? Kala ko pero ihito na ako pag 11. Okay, 11:35. Tama-tama tayo mga kapatid. Ang sabi ng prophet, it never was put on top of the pyramid. Sabi, they could not understand why. The cupping stone was rejected. Sabi, it never was put on top of the pyramid. Sabi, they could not understand why. Bakit daw hindi linagyan ng stone, yung cup niya, yung headstone. Sabi, the cupping stone was rejected. Sabi, the head, Christ, ang sabi, but it will come someday. Ito'y nagpuputray ito kay Christ.
Sabi, now in the building, sabi, the true building, mga kapatid, praise God, building, the stature. It is start off with foundation stone, faith, virtue. Ang church itinayo ng Panginoon, ipinundasyon niya ito sa pananampalataya, di ba? Amen. Virtue, knowledge, patience, godliness, brotherly kindness. Ang sabi mga kapatid, now what does it do? Then they are waiting for the headstone. Amen? Pwede mo bang i-plus dyan yung pyramid? Na nandun yung godliness, yung faith, kung pwede mo may plus dyan. So, as a whole, nung itayo ng Panginoon ang kanyang tahanan, ay gaya yan ng pyramid. Amen? Merong 7 estado ang pyramid o ang church na yan, mga kapatid. At ipinundasyon niya una sa Efeso, ang sabi, ang Efeso ipinundasyon niya sa faith, ang Smyrna ipinundasyon niya sa virtue, mga kapatid, ang Pergamo sa knowledge, praise God, at mga kapatid, hallelujah, praise, Thyatira sa temperance, ang Sardis sa patience, ang Philadelphia, godliness, at ang Laodicea, ang panahon natin ngayon ay brotherly kindness. Amen. So, brotherly kindness, merong pagitan. At yung headstone, mga kapatid, merong pagitan, hindi bumababa. Nakikinig kayo, mga kapatid? Sundan nyo ba ako? Ito na ang huling panahon. Nandito na tayo sa huling panahon sa 7 states. At ito na ang panahon na ang capstone bababa na sa church para i-cap ang church. Amen. Sabi mga kapatid, here you are, 7 church ages, 7 step. God building His church is like one person into individual into Him church. Kung paano niya pinundasyon ng church as a whole. Pangkalahatan, sa pamagitan gaya ng pyramid, ganyan din niya pinupundasyon ng individual sa atin. Kung paano niya tayo itinatayo. Individual, mga kapatid. Sundan niyo ako? Amen. Una, pinundasyon ka sa faith. Kailangan magkaroon ka ng virtue, ng knowledge. Amen. Amen. That's why sabi ng prophet dito, mga kapatid, it's like one person into individual, into himself. The glory, the power of God coming down through this. Sabi, welding it together. Kaya ang Panginoon bumabasa sa last days na ito, yung headstone, the revelation of all mystery. Jesus Christ come down, descend from heaven. Siya ay bumaba mula sa langit sa anyong mighty angel. Reveal ang lahat ng hiwaga sa 7th angel. Ang fullness ng salita. Nakikinig ba kayo, kapatid? Ay bumalik sa atin ngayon. At ang Holy Spirit ay nananahan sa lahat ng believer ngayon. Hallelujah. Nabautismo ng Espiritu Santo, mga kapatid. Praise God. That's why ang sabi, wini-welding niya ang bawat isa sa atin. Pagka ang Espiritu nasa sayo na, kumpleto na ang pagkatao mo. Perfect. Ikaw ay isang sakdal na tao kay Kristo. Ikaw ay isang finished product. Amen? Nakikinig ba kayo? Hallelujah. At pag nakumpleto ng sabi, natawag na yung kahuli-hulihang mananampalataya, aalis na ang church dito, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Then ang sabi, welding it together, therefore the Pentecostal people that let out the Lutheran, let out the Wesleyan and things, does not know what they are talking about. Hindi nila naunawaan ang mga denominasyon. Sabi, they live in their part of the temple. That's the way. Some people can come up high and drop off. But there is a genuine part of that. Keep making that building come on. I will restore, said the Lord. Amen? Remember, ang sabi ng prophet, you remember the sermon of the bright tree? Unti na lang ito, mga kapatid. Denomination branches, he prune them up. They raise up another church, denominational branches, he prune it up, but the heart of the tree keep growing. Amen? Heart of the tree, yung buhay. And in the evening time, it shall be light. That's when come Christ, the Holy Spirit. Is Jesus come down and set Himself the head of the church. And He will resurrect His church, being His own body. In there is the body. Amen? Mga kapatid,
ang church ngayon, tayong mga mananampalataya, bumaba ang capstone. That's why ang tunay na church ngayon, ang perfect love ang nagahari sa kanila. Because that is Christ. That is God dwelleth in them. And we claim it. We claim na tayo bahagi ng church. Nakikinig ba kayo? So kailangan ma-experience natin na ang headstone, ang capstone, ang perfect love, ang divine love. Ayan mga kapatid. Hallelujah. Huwag tayong manatili hanggang dito lang. Kailangan ito mag-cap sa atin mga kapatid. Yan mismo ang Diyos. Yan ang perfect love. Amen? Hallelujah. I hope na susundan ninyo ako dyan. Paragraph 340. And the way God is expecting us as an individual to grow. Nag-expect ang Panginoon si Jesucristo sa atin na tayo lumago. Huwag kang manatili na ikaw ay nabubuhay lang sa faith, virtue, knowledge. Dapat lahat ng bagay na ito, kumpleto ito sa iyo. Hindi magkakap ang Diyos sa iyo kung hindi kumpleto yan sa iyo. Kasi yan ang stature of being a perfect man. Amen? Yan ang stature. Yan yung baitang. Para tayo maging perfect man, kailangan tayo ipundasyon dito at tayo lumaki ng lumaki hanggang sa magkap ang Diyos sa atin. Sundan natin mga kapatid. Ay dapat ito makumpleto sa atin. Hallelujah. Then ang sabi rito mga kapatid, and the way God is expecting us, an individual to grow, the way He has brought in His church into grow, every church age, it's become one big church. Hallelujah. Then ang sabi rito mga kapatid, faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness. Sabi, then the love of God, the Holy Ghost. Ang perfect love, walang iba kundi ang Holy Ghost. Pag ang Holy Ghost nanahan sa iyo, ang Diyos na nanahan sa iyo, walang ilalabas ang Diyos sa iyo kundi perfect love. Amen? Hallelujah. And then the love of God, the Holy Ghost, Christ in the person of the Holy Ghost comes upon you in the true baptism of the Holy Ghost. Amen. And you got all these things, virtue, sealed in you. At lahat ng yan ay siselyuhan sa iyo. Kumpleto yan sa iyo. Amen. Hindi pwedeng palaktaw-laktaw. Hangarin natin yan, mga kapatid. Matuto tayo na ito'y mapa sa atin. Faith, magkaroon ka ng pananampalataya. Mabuhay ka ng may pananampalataya. Virtue, magkaroon ka ng kapangyarihan na nagmumula sa Diyos. Knowledge, kaalaman sa Kanyang salita. Meron kang temperance. Marunong kang magkaroon ng patience galing sa Diyos. Godliness, and then brotherly kindness. Pag nasa sa iyo na ang lahat ng ito, then ang Diyos ikakap ka niya. Magiging isang sakdal na tao ka na. And that is perfect love. Amen! And then ang sabi mga kapatid, and you got all this virtue sealed in you. Then God lives in a tabernacle. Then ang Diyos, mananahan siya sa isang tabernacle, called a building, the living tabernacle of the living God, dwelling place. Ikaw ay magiging buhay na tabernakulo ng Diyos, tahanan ng Diyos. Ikaw ay magiging tahanan ng Diyos. Ang Diyos na nanahan sa iyo. Oh my Lord, hallelujah. When a man possess this kind of things, pagka nasa atin daw ang mga bagay na yan, then the Holy Ghost comes upon him. Ikakap niya tayo. You might speak with tongues, maaaring magsalita ka ng ibang wika. You might impersonate any gift that God has got. Ang sabi, you might do that, but until this virtue here go into you, you're still of the real. Hindi ka pa raw yung tunay. Wala pa yung tunay sa iyo. Hanggat hindi nakukumpleto sa iyo. Ito. True foundation of faith, but when this virtue grow in, and you added that to that, then you are a living monument. You are a living, moving idol. Amen? Ikaw ay isang buhay na ribulto na naglalakad. Naging buhay ka dahil ang Diyos nanahan sa iyo. Ang kumikilos at nagpapagalaw sa iyo ang Diyos na nananahan sa iyo. Kaya ikaw ay lumalakad at nabubuhay ng may sakdal na pag-ibig. Dahil ang Diyos ay pag-ibig.
Hindi ko natatapusin yung kwento na ito, mga kapatid, medyo mahaba. Ang propeta ng Diyos nag-desire na makita niya, mga kapatid, ang eternity. Ibinigay at pinaintulot ng Diyos na ipakita sa kanya ang eternity. Nakita niya ang sarili niya na doon, mga kapatid, na nabago yung katawan niya. So habang siya nakahiga, mga kapatid, praise God, ang sabi doon, nakita niyo yung katawan niya, iniwan niya, then meron siyang tinig, ang sabi, gusto mo bang makita yung beyond the veil? Yung sa kabila ng buhay dito, doon sa eternity? Kung makakatulong, sabi niya, okay, sabi, gusto kong makita. Iniwan niya yung katawan niya, nakita niya yung misis niya, mga kapatid, nakahiga silang pareho doon sa kama, masarap ang tulog ng misis niya, and then yung kanyang katawan nakaganyan pa doon sa kama, hanggang sa siya'y dinala, mga kapatid, naglakbay siya hanggang sa, ang sabi, siya ay dumako sa isang lugar, ang sabi na hindi niya maintindihan. Amen? Nandyan pa ba kayo? Praise God. Hallelujah. Konti lang itong mabasahin ko. Ang sabi rito, pero ito try kong mabilis. Sa message ito na The Rejected King, ang sabi, praise God, I don't want you to miss this as has changed me. Na kung paano sabi, binago niya ako. I can't be, praise God, the same Brother Branham that I was. Sabi, hindi na ako yung dating Brother Branham. Sabi, nakita ng prophet yung buhay niya ngayon at yung buhay niya dati, iba na yung buhay niya, yung ginawa ng Diyos sa buhay niya. And I looked and I heard something keep saying, you're just starting. Press the battle. Just keep preaching. Sabi, I shook my head a minute and then I thought, well, I probably just thinking this, sabi, like this. You know, a person can get some imagination. And I said, I just probably imagined that. Sabi niya, maaaring nag-imagine lang ako. It said, press the battle, keep going, keep going. Meron tinig na naririnig, nangungusap sa kanya. I said, maybe. I said it. Maaaring, sabi niya, isip ko lang yan, ako lang nagsasabi. And I put my lips within my teeth. I put my hand over my mouth. And there it came again, said, just pressing. Sabi, just keep pressing. If you only knew what was the end of the road, kung alam mo lang ang katapusan ng paglalakbay mong yan, ang sabi. And I heard something say, would you like to see just beyond the curtain? Sabi ng tinig, gusto mo bang makita ang eternity? I said, it would help me so much. I look in just a moment. Hallelujah. Kung ito'y makakatulong ng malaki sa akin, sabi, at ako, sabi niya, at tumingin ako, sabi sa isang sandaling, sabi, and one breath, it come into a little place. Sabi, one breath, dimension lang, lumipat lang siya sa isang dimension. Sabi, it come into a little place that is slanted. I look back, and there I was laying on bed, and I said, this is strange. Tingnan niyo yung katawan niya, nandun, nakahiga. Bumunta siya doon sa ibang dimension. Sabi niya, so hindi pang karaniwang ito. Sabi, now I found not what you sabi, I would not want you to repeat this. This is before my church or any sheep that I am pasturing. Sabi, whether I was in this body or not. Sabi, whether it was a translation. Sabi, it was not like a vision I ever had. I could look there and I could look here, and when I hit that little place, nung makarating siya sa isang lugar, sabi, I never seen in many people, sabi, no. I never seen so many people come running. Nakita niya, mga kapatid, hindi ko pa nakita ang sabi, ngayon ko lang nakita yung mga tao na ito, tumatakbo ang sabi. Running, screaming, sumisigaw. Oh, my precious brother. Oh, mahal naming kapatid. And I look at tiningnan niya, a young man, nakita niya isang babae, maybe in their early 20s, mga babae, nakita niya, ang sabi, early 20s, marahil 18 years old, 25, between 18 to 25 years old, they were throwing their arms around me and screaming. Hinahakbayan siya, sumisigaw sila, our precious brother, mahal naming kapatid, here come young men in the brilliance of a young manhood. Merong isang binata na dumating, ang sabi, and their eyes glistening. Kumikintab ang sabi, and looking like star. Amen?
On a darkened night, their teeth was white as pearl. Mga ngipin nila magaganda gaya ng mga perlas. And they were screaming and grabbing me. Sumisigaw sila, sinayakap siya and screaming, "Oh, our precious brother." And I stooped and I looked and I was young. I stopped and I looked. Sabi, at ako yuminto at tiningnan ko ang aking sarili. And I was young. Nakita niya na bumata si Brother Branham kasi may 50 years old na siya nung makita niya ang vision na ito. I looked back at my old body laying there with my hands behind my head. I said, "I don't understand this." And this young woman throwing their arms around me. Amen? Now I do realize this is mixed audience, and I say this with sweetness, with mellowness of spirit. Men cannot put your arm around woman without human sensation. Diba? Kung sa lupa, may sensation. But it was not there, pero wala doon ang sabi niya. Inayakbayan siya ng mga babae, ng mga dalaga, mga kapatid. There was no yesterday, nor tomorrow. They did not get tired. Yung mga nando na nakita niya, sabi, wala raw yesterday, yung pakiramdam niya, walang yesterday, walang tomorrow. Praise God, eternity. They did not get tired, hindi na himagod, di sila napapagod. They never seen such pretty. Sabi, I never seen such pretty woman in all my life. Wala pa ako nakita na ganitong klaseng babae. First time niyang makakita, mga kapatid. Andiyan ba kayo, mga kapatid? They had hair down to their waistline. Ang mga buhok nila lampas sa kanilang mga baywang. Praise God. Long skirt to their feet. And there, with damit nila, sabi, long skirt, maba hanggang sa paa, were just hugging me. They were just hugging me. It was not a hug like many own sister sitting there would hug me. Sabi, they were not kissing me. Hindi nila inahalikan dito kasi pag dumating, halikan pang ganun, di ba? And doon, ang sabi, wala, not kissing them. It was something that I have not got the vocabulary. I have not got the word say perfection. Would not touch it. Hindi pwede raw gamitin ang sabi, perfect, superb. Hindi pangkaraniwan. Wala siyang mahagilap na salita. Would not even touch it nowhere. It was something that I never. You just have to be there. And I looked this way and that way, and they were coming by thousands. Sabi, dumarating ang sabi, thousands, napakarami. Now, I don't understand this. Hindi ko naunawaan. Sabi ng prophet, mga kapatid. And here come hope. Nakita niya yung asawa niyang namatay. That was my first wife. Kasi yung asawa niya, nung magsasalita rito, pangalawang asawa niya na lang. Si Ranen never said, my husband. Hindi sinabi ng kanyang asawa, o asawa ko. Sinabi ng kanyang asawa, sabi, my precious brother. Amen? Then ang sabi ng kanyang asawa nung makita niya, my precious brother, and when she hugged me, sabi, there was another woman standing there that hugged me, and then hope begged this woman, each one. Ang sabi, and I thought, this has to be something different. It can't be. Sabi, there's something. I thought, I could ever want to ever go back to that old carcass again. Sabi, ayaw ko nang bumalik doon. I look around there and I thought, what is this? Pero nakikita niyo yung katawan niya na iniwan niya doon. And I look real good. Sabihin, mga kapatid, nabihisa na siya ng bagong katawan. Amen? And I said, I cannot understand this. But hope seems to be like a guest of honor. Yung itsura daw niya, like a guest of honor. She was no different, but just like a guest of honor. And I heard a voice then that spoke to me. And then sabi, meron siyang narinig na tinig. Andiyan pa ba kayo, mga kapatid? Na nangusap sa kanya, sabi, spoke to me that was in the room, said, this is what you preach. Ito yung pinapangaral mo. Was the Holy Ghost. Amen? Perfect love. Amen? This is perfect love. And nothing can enter here without it. Di tayo makakarating sa eternity. Hindi mababago ang katawan na ito kung hindi mapasa atin ang perfect love. Kung hindi manahan sa atin ang Holy Ghost. Amen? Hallelujah! Ang sabi, this is what you preach, was the Holy Ghost. This is perfect love. And nothing can enter here without it.
I am more than determined than ever in my life. That is take perfect love to enter there. Hallelujah. There was no jealousy. Wala nang pagsiselos. There was no tiredness. Hindi ka na mapapagod. There was no death. Wala nang kamatayan. Sickness could never in there. Wala nang sakit. Mortality. Ibig sabihin, buhay na walang hanggan. Praise God. Could never make you old. Hindi ka natatanda. Amen. They could not cry, hindi sila umiyak, hindi sila malungkot, walang hanggan na kagalakan. It was just one joy. Oh, my precious brother. Amen. Oh, hallelujah. Praise God. And they looked to me up, set me on the great high place. Siya raw ay kinuha, tinalagay siya sa isang mataas na lugar, and I thought, I am not dreaming. Inisip ko na hindi ako nananaginip. Sabi, I'm looking back, and my body laying down there. Pero nakikita pa rin niya yung katawan niyang, lumang katawan niya nakahiga on the bed. And they set me up there and I said, oh, I should not set up here. And here come women and men from both sides just in the bloom of youth. Ibig sabihin, mga kabataan screaming, dalagat, binata, sabi magkabila. And one woman standing there and she screamed, oh my precious brother, oh we are so happy to see you here. I said, I don't understand this. And then that voice that was speaking from above said, you know, it was written in the Bible that the prophet were gathered with their people. Lahat daw ng mga naniwala sa message ng prophet, so ito ay igagather ng Diyos. Amen? Dahil ang prophet ang leader nila, and I said, yes, I remember that in the scripture said, why this is when you will gather with your people. I said, when they'll be real and I can feel them, oh yes, sabi, but there's million. Kanina thousands, ngayon millions na. But there's millions. There's not that many Branham. Hindi ba ito yung mga sumunod, mga Branham? And the boy said, they are not Branhams, them your converts. Sila yung mga converts. That's the one that you led to the Lord. Amen? Sila yung mga linid mo palapit sa Panginoon. And they said, some of them women there that you think are so beautiful were better than 90 years old when you led them to the Lord. So meron daw isang babae doon na napakaganda. Sabi niya, yan yung babae na ginabayan mo palapit sa Panginoon. 90 years old siya nung linapit mo sa Panginoon. Pero makita niya doon, napakagandang dalaga. Amen? No wonder they are screaming, our precious brother. Walang hinto na nagsasabi, mahal naming kapatid. Sabi, they scream all at once. If you had not have went, sabi, we will not be here. Sabi, kung wala kami dito. I look around and I thought, well, I don't get it. I said, oh, where is Jesus? Tanong na si Brother Branham. Sabi niya, nasan si Jesus? I want to see Him sad. I want to see Him so bad. Amen? They said, oh, He's just a little higher. Si Brother Branham, siya ay pumunta doon sa souls under the altar. Sa 6th dimension. Okay? Then ang sabi, right up the way. Sabi si Jesus, nandun siya sa taas ng konti. Doon sa taas ang sabi, sa 7th dimension. Hallelujah. Someday He will come to you. Amen? Said, you were sent for a leader. And God will come, and when He does, He'll hoods you according to what you taught them first. Whether they go in or not. Mahaba ito, pero tatapusin ko na mga kapatid. Yan sabi ng prophet, oh my precious friend. Ito yung last na kanyang sinabi. My precious friend, my beloved, my darling of the gospel, my begotten children unto God, listen to me. Sabi, your pastor. Amen? I wish there was some way I could explain it to you. Sabi, there is no word. Hindi ko ma-explain. Sabi, wala akong pwedeng gamiting salita para explain it, yung kaligayahan sa eternity. Hallelujah. Sabi, I could not find it. It's not found anywhere. But just beyond this last breath is the most gracious thing. Sa kabila daw ng huling hininga natin dito, isang gracious thing. Amen.
that you ever, there is no way to explain it. Hindi mo ma-explain ang kaligayahan sa eternity, mga kapatid. Sabi ng prophet, there is no way. Hindi mo pwedeng explain. It just cannot do it. But whatever you do, friends, ano ba daw ang ginagawa mo? Hallelujah, hallelujah. Lay aside everything else. Till you get perfect love. Itabi mo raw ang lahat ng bagay na yung ginagawa, inaatupag. At ituon mo ang sarili mo hanggat hindi napapasayo ang perfect love. Sabi, get to a spot that you can love everybody, every enemy, everything else. That no one visit there to me has made me a different. Ma'am, I can never be the same, Brother Branham, that I was. Amen? Sabi ng prophet, we cannot go there unless perfect love be in us. Because perfect love is God Himself dwell in our hearts. Amen? That is the perfect love, our perfection. Yan ang kailangan natin para tayo makarating doon sa eternity. At pag ang Holy Spirit nanahan na sa iyo, ang Diyos na nanahan sa iyo, so ang sakdal na pag-ibig ang ipoproject, ang lalabas sa iyo. Yan na ang iiral sa buhay mo. Iibigin mo na yung namumuhi sa iyo. Iibigin mo na yung kaaway mo. Yung gumagawa ng masama sa iyo, i-retaliate mo yan o i-repay mo yan ng mabuti. Sapagkat yan ang perfect love. Lahat ng mga bagay dito sa lupa, prophecy, tongues, gift, lilipas lahat yan. Pwedeng i-impersonate ng devil yan, pero ang love hindi niya pwedeng i-impersonate. Sabi ng prophet, sabi ni Pablo, makapagsalita man ako ng lahat ng wika, gumawa man ako ng milagro, diba? Maghula man ako, ipahayag ko man ang lahat ng hiwaga, kung wala akong pag-ibig, para akong kampana na bungabatingaw-ngaw. Amen? Na maingay, na walang ibig sabihin. Mga kapatid, the greatest is love. Perfect love. So ba nating makarating sa eternity? I-lay aside natin ang lahat. At hangarin natin na mapasa atin ang perfect love na yan. Dahil yan lang ang, mga kapatid, yan ang pakiramdam na naramdaman ng propeta, na kung wala yan at hindi nanahan sa atin, hindi tayo pwedeng makarating doon. Mahal ba natin ang Panginoon? Tayong lahat ay tumayo. Praise God. Oh, hallelujah! Witin natin the love of God. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, God. Hallelujah. Love of God is greater far. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty fair bow down with care. God gave His Son to win His searing child. He reconciled and pardoned from His sin. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless. Salamat, Lord, sa pag-ibig na yan. And strong,
perfect love casteth away fear. Amen. Lord and you, the saints and angels song, when holy time shall pass away, and earthly throne and kingdoms fall, when men who hear refuse to pray on rocks and hills and mountains fall, God's love so sure shall still win. Yes, amen, hallelujah. And measureless. Yan ang pag-ibig ng Diyos, walang hanggan. Hindi tinignan ang iyong kasalanan, hindi tinignan ang iyong mga gawa. But God loved us despite of our sin. Amen. The saints and angels song. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, each other forevermore and you. Salamat, Lord, sa dakilang pag-ibig na iyong inialay para sa amin. Kami hindi kaibig-ibig, katapat inibig mo kami, Panginoon. Would we within the ocean field, where the sky of our spends made, where every storm on earth and field, and every man ascribe great praise. Yes, Lord, to write the love of God above will drain the ganyang kadakila. Kulang ang tubig ng ocean para isulat ang pag-ibig ng Diyos. God's cross contain the whole. Hallelujah. Clouds stretch from sky to sky. Hallelujah. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure. Saints and angels song. Oh, love of God, oh, love of God, how rich and pure. Napakadakila't dalisay na pag-ibig ng Diyos na inialay na sa atin, mga kapatid. And strong, amen, it shall forevermore endure. Saints and angels song, the saints and angels song. Lord, we praise your name, we lift up your name on high. Maraming salamat po sa dakilang pag-ibig na iyong inialay sa amin. Ang buhay ay inihandog mo para sa bawat isa sa amin. Ayaw mo na maghari ang kasalanan, ayaw mo na maghari ang galit, ayaw mo ang maghari, Panginoon, sa aming mga puso. Hallelujah. Praise God, ang mga gawa ng demonyo, ang gawa ng kasamaan, kundi nais mo na bihisan mo at ibalik sa amin ang perfect love, ang divine love, sapagkat kayo ay Diyos ng pag-ibig. Yan ang iyong plano na ang iyong mga anak ay maging isa at magbuklod sa isang pag-ibig, espiritu ng sakdal na pag-ibig.
At Lord, mapapasa amin lang yan kung mananahan ka sa aming mga puso. Nakita namin na kung papaano, Lord, nawala ang sakdal na pag-ibig, datapwat, dahil sa iyong dakilang pag-ibig. Lord, isi-restore mo ang divine love sa pamamagitan ng iyong buhay na iyong inihandog. Lord, bumalik ka ngayon sa anyong Espiritu. Sa Espiritu Santo, anyong Espiritu Santo na siyang sakdal na pag-ibig. At yan ang kailangan namin, Panginoon. Maliban na manahan ng Holy Spirit sa amin, ang iyong banal na Espiritu Santo, hindi namin pwedeng i-portray, hindi namin pwedeng i-express, hindi namin pwedeng ipadama ang pag-ibig na yan sa aming kapwa, sa aming mga kapatid. Lord God, hindi sapat ang pag-ibig ng tao. Ang pag-ibig ng tao ay lumilipas. May kondisyon. Datapwat ang iyong pag-ibig ay walang kondisyon. Oh God, salamat po. Salamat sa umagang ito, sa iyong mga salita na iyong iniwan sa amin at narinig namin, Panginoon. Hallelujah. Tinawag mo kami upang kami lumago at kami, Panginoon, ay marating namin ang estado ng isang sakdal na tao kay Kristo. Itinatayo mo kami bilang isang gaya ng isang tahanan at kailangan ito ay marating sa amin at mabuo ang stature na yan, being a perfect man, upang ang headstone, upang ang capstone ay bumaba at manahan sa amin. At yan ay walang iba kundi ang banal na Espiritu Santo, Panginoon. Lord God, maraming salamat po sa iyong mga salita sa umagang ito at narinig namin kung wala ang sakdal na pag-ibig sa amin, kailanman ay hindi kami makakarating sa eternity. Nandito kami nagpapakababa. Isinusuko namin ang buong buhay namin. Maghari ka sa aming mga puso. Bihisan mo kami ng iyong pag-ibig, ng iyong kalikasan. Isinusuko namin ang lahat sa aming buhay, Panginoon, na kung paano ibinigay mo ang buhay mo, ibinibigay namin ang buong buhay namin sa iyo. Wala kaming magagawa kung wala ka na siyang kikilos sa amin. Oh, mahabag ka sa bawat isa sa amin. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray, Heavenly Father, let the Holy Spirit speak, hallelujah, in our heart, sa aming mga puso, Panginoon. Nawa ang bawat salita naming marinig, kilusin nawa ng iyong Holy Spirit, at ito'y dumaloy sa aming mga buhay. Hindi ko po alam ang bawat antas ng buhay at paglilingkod ng bawat isa. Datapwat kung kayo ang tumawag sa bawat isa sa amin, kayo ang tatapos, Lord, ng pananampalatayang ito hanggang sa maabot namin ang sakdal na tao kay Kristo. Hanggang sa kami makumpleto, hanggang sa manahan at magumapaw ang sakdal na pag-ibig sa amin. Yan ang aking desire, yan ang aking panalangin na yung ipagkaloob sa bawat isa sa amin. At yan ang tanging identification na kami magkakapatid, na kami yung mga alagad, na kami ay miyembro ng iyong katawan dahil sa sakdal na pag-ibig na yan, Panginoon. We love you, Jesus. Lord, I pray, Father God, let the Holy Spirit speak at kumilos sa bawat puso, nawa sa bawat salita ng bawat narinig ng bawat isa. Ang siyang, Lord, ang Holy Spirit ang siyang maghayag nito at kilusin sa bawat buhay ng bawat isa sa amin. Hindi ko po alam ang bawat kalagayan at pangangailangan, kayo po ang nakakaalam. But I pray right now, i-bless mo ang kanilang kaluluwa. Let the desire, ang patuloy na magumapaw sa kanilang puso, hangarin nila ito at maibihis na wat manahan ang perfect love sa bawat puso ng bawat isa sa amin. I-bless mo ang bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Sa iyong mga salita na aming narinig, hindi ko alam ang bawat pangangailangan at alam ko, Lord, kung paano kinatagpo mo ang aming mga kaluluwa sa pagitan ng iyong mga salita. Kayo rin ang magbibigay lahat ng aming pangangailangang material. I pray, Lord, i-meet mo ang bawat pangangailangan. Ihanda mo kami sa dakilang araw ng pag-agaw at buklurin mo po kami ng iyong pag-ibig. Magkaroon kami ng tunay na pagkauhaw sa katuwiran at maging mainit kami sa paglilingkod sa iyo, sa paghahangad ng iyong mga salita. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. God bless you, brothers and sisters. Ito perfect love
Hallelujah. Para tayo makarating sa seventh dimension, sa eternity, mga kapatid. Praise God! Hallelujah! Amen! Tayo po'y makakaupo na saglit. So sa umagang ito ay bago natin ibigay din, Brother